So guys, birthday bukas si Kusma. Ano, saan tayo? Ay, ako pa pa, isa-gisyon ako. Pa, ako pa. Oh, saan yan? Oh, sabi sa'yo, pape. May regalo si Ina kay Kusma. Ha? Saan daw yan? Si Ina. Saan? Oh, ito, akin na. Oh. Ito, oh. Oh, liga dali. Ito pa, oh. Dito mas mag-enjoy si Kusma. You know, floating oh. Uy, galing ah. Sobrang dami ko na pala nagawa sa social media. Nag-fitness tutorial at coach, Dub Smash Era with Amanda, umextra kasama si Maring sa Encantadia, Tiga si Mero Manila, American Bully Content, napunta sa fight hype na medyo toxic pero sobrang excitement. Naging first ever Bernacle Fighter Vlogger Edition ng URCC. Nagsayaw with Maring and Amanda. Naging isa sa kontrabida sa Batang Quiapo. Halos lahat ay napakita ko na sa social media. Hanggang isang araw, dito tayo dinala ni Lord. Sa drama, kasama ang ating mag-iina. Akala ko dati, dapat makikipag-collab ka para lumakas ang views mo at sumikat ka. Hindi pala, dahil magmula na ng kasama ko ang aking mag-iina, mas doon ko nakuha yung pure talent ko at potensyal para magkaroon ng sariling pangalan. Ako po si Map na bata 90s, Jenny na millennial, Amanda na Gen Z at ang aming little boss na si Kusma. Kami po ang bumubuo ng Cinemaps. Maraming salamat po sa mga hindi namin kadugo, pero mas tinuturing kami na tunay na pamilya. Ingat brother, ingat. Kaya ka kay kuya. Buti hindi ka kilala Sabi nun. ko na sa taas yun eh. Dito nyo tinatap oh. Ano meron doon? Hold? Hold up? Hello po guys, natin ko po na yun, magpunta na po kami, papasyal po kami. Sino kasama mo? Papa, Sino pa? ikaw. Pakita mo kami. Taas mo. Hi! Hi! Si Amanda oh. Amanda, mang-hi ka. Okay, let's go. Sinabi ko na. Parang ikaw may ano eh. Parang ikaw may birthday. I-congratulate natin si Amanda. Bakit? Eh kasi ano eh, first interview niya sa trabaho. Ano? Saan tapsiyan ka magkatrabaho? Ano yung nag-apply tapsihan eh. Ha? Kasi yung nanay mo, area manager. Hindi, ano kaya yung nagsasanla ATM sa store nila? Ayan, kumari mo. Kamustahin mo, boy? Boy, kamustahin mo? Ay. Hello po guys, birthday ko na po na yun. Tapos mag-play muna po ako.
Kaya dalawang tapsi, tsaka ano? Juice. Ayan. Wow. Happy? Happy ka? Andun. Yan oh. Wow. Go, go, go. Oh, good. Happy? Happy si Caleb? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Tayo. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Tayo ka dali, vlog. Tayo. Go. Happy birthday, Kusma! Birthday. Wish ko muna, wish ko muna. Ano wish mo? Ano wish mo? Yay! Yun. So, ayan ang birthday celebration ni Kusma, no? So, 5 years old. Parang kailan lang, no? So, ito yung onting share lang. Napakahaba nito pero pipilitin namin mapag-isip, no? Kaya lagi ko sinasabi na sabi nila, walang himala, no? Pero kami kasi, magmula nung lumabas si Kusma, naituring namin siya na himala. And actually, yun yung pagsubok sa amin na sobrang nagpatibay. Sobrang lagi namin salamin na kung yung time nga na yun, nalagpasan natin, ngayon pa kaya. Yung mga darating. Na meron tayong, kahit paano may naka-stock na pagkain, kahit paano may parating na pambayad ng kung ano-ano, di ba? So, yun. So, 2020, May. Sino ba namang hindi matataranta sa panahon na yun? Especially, siyempre kasagsagan ng pandemic, ang daming bawal. Bawal dalawa sa motor. Bawal lang magkakadikit. At the same time, hindi mo alam kung saan ka dadalhin pagka ikaw may sakit, uting ubo lang, diba? So, jump na tayo dun sa yung manganganak na siya. Actually, parang almost 4 days ka nag-labor eh. Oo, 4 days. 4 days. So, ang pera lang talaga namin nun is 7.5. So, iniipit namin 7.5 na yun kasi yun lang talaga yung budget namin para dun sa magpapaanak kay Kusma sa kanya na midwife. At medyo kilala sa amin sa lugar na yung midwife na kaya nagtitiwala rin kami. Pero sad to say, sa 4 na araw na pabalik-balik kami dun sa lying-in niya,
On the spot na talagang kung kailan sobrang sakit na. Buti na lang nagtira talaga tayo ng ng lakas na kailangan niya nang i-check kung baka yan na. So yun na nga. And then nakakalungkot lang kahapon, sabi niya nakapwesto na. So hindi ka mahirapan. And then kinabukasan, on the spot, parang iba na raw yung nakakapa niya. Tsaka yung check niya yung heartbeat ni Kuzma. Hindi daw niya parang hindi niya makita. Hindi niya, kasi di ba yung ganon? Hindi niya marinig. Tapos nung kinapa niya, sabi niya parang may mali. Parang may mali. So, from kahapon na ulo daw yung nakakapa, this day, na sakto medyo ilang cm na siya, biglang sinabing hindi ulo yung nakapwesto sa dadaanan ng bata. So, meaning to say, suhi daw. And then on the spot, during that time talaga, pag dinala ka sa mga public hospital, PUA ka, hindi ka makakalabas. PUA ba daw doon? PUI. PUI pala, sorry. So PUI ka pagka dinala ka sa mga public hospital at talagang isa lang ang bata at walang labasan doon. So yung takot na baka mamaya itantos o ganyan, tapos discrimination pa yon na madadagdag sa tantos ng barangay niya. So hindi kami pumayag. So ako hindi ako makapaniwala na, Dok, kasi nakailang pa-check up kami sa'yo. Tapos ngayon, ibabato mo kami sa ospital. Alam naman nating madaming ng COVID. Cases. Madaming cases. Sabi niya, kasi baka di kayanin ng misis mo. So baka. And then, parang doon ako na-turn off sa kanya Parang tinitingnan niya lang kung meron tayong ilalabas talaga na pera during that time. Kasi alam mo naman, alam po natin yan, yung ibang doktor, pag na-repair, may something yan, kumbaga meron din sila dun Di ba? O, ni-repair ni doktor ganito, possible meron TF yung kahit paano, may onting pera na involved talaga. And then nung talaga sabi ko, Dok, wala po talaga Tsaka niya sinabi na, sige, tingnan natin kung makakaya. Parang sobrang na-turn off ako kasi kilala siya sa amin at hindi lang maraming time na okay siya, pero may time din na hindi okay siya. Sad to say, sa amin pa, natapat na hindi okay in that time. So, no choice kami. Nirefer tayo si Maring Annabel, no? Sa isang midwife din, chinek nga talaga si Mrs. No? Sa ulit, yun nga, ang nakakapa kay Kuzma, ito. So, ang position ni Kuzma, no, naka-letter V. So, malabong ang suhi kasi paa talaga Matatawag po bang suhi pagka yung pigi? So, sabi ko, ba't gano'n? Nag-iisip kami. And then, sobrang bait ng midwife na yun kasi naghahanap siya agad ng kung saan pwede ma-ultrasound. Wala talagang hospital that time, di ba? So, meron siya na-contact na bukas. At kagandahan niya, dahil nag-volunteer ako sa barangay, pwede ako mag-angkas. Kumbaga, meron akong ID. Talaga. Saka kasi nga, pag emergency, pwede naman daw Pag emergency, pwede talaga mag-angkas. At tapos, ang nangyari noon, takbo kami ultrasound para lang maibsan na yung iniisip. So, nung paglabas ng result, yun nga, wala sa posisyon si Kuzma. So, doon na siya naiyak. Kasi tapos ang pa noon, 3cm na ako. So, kailangan nang ilabas ni Kuzma kasi 3cm na ako. Yun, tapos pagpunta namin ulit sa midwife, so, no choice. Hindi naman ako pwede mamili kung pwede mawala yung anak mo o dalawa sila. So, pangit yun. So, kahit ano mangyari, gagawa ko ng paraan ako, tuloy. So, ang choices namin is isang 150K tsaka 100K. So, siyempre, pipiliin natin yung medyo mas mababa na onte. At yun nga, tinanggap nga kami sa hospital na yun. And then, yun. Imagine, kaya ako nasasabing para siyang himala kasi unang-una, pandemic time. Pangalawa, walang pera. Pangatlo, hindi ko alam kung paano namin nabuno yung 100K. At may nangyari pang aberya, no? Sa registry at saka dun sa cashier. So may hidwaan na tayong dalawa. So na dinadagdag namin or ini-insist namin yung PhilHealth niya, imbis na magbawas, nagdagdag. So parang sumatotal, para akong ginagawang tanga dun. Akala nila na wala akong alam sa ganun-ganun. Then sasabi naman sa registry, pakilinaw po doon. Sabi naman sa cashier,
sabi kasi na registry, dagdag, pwede ba yun? Kaya nga pinasok sa PhilHealth. And then after that, syempre, kailangan mo na ng deposit. Yan, kapatid ko, sumunod sa akin, nakatulong yan. May mga taong tumulong talaga, especially ibang kamag-anak ni Mrs. No? Tapos, yung mga, parang miracle talaga eh. Kasi, ang pera lang natin, 7.5 eh. Tapos, 100 yung, 100K yung kailangan. And then, nakapag-deposit kami. No? Nung nakapag-deposit na kami, yun na. Sabi ko, ito na, kailangan ng deposit na 10K para... 20K para ma-admit siya, para lang makapanganak. Tapos, iba pa yung sa ward. No? Iba pa yung ward. So, totally talaga, napunta kami sa private talaga. So, napunta kami sa private na no choice. So, pag hindi kami makapag-down ng 20K, baka pwede pa kami palipatin. So, ganun kaigpit, no? Kahit sinabi na natin ng presidente na wala dapat tangyan, dapat walang ganito. Pero ganun talaga yung iba natin magagawa. Saka yung ano nga doon, yung sobrang ano ko din kasi yung mga doktor na humawak sa akin, yung mga nurse na napunta sa akin, lahat sila ang babait. Yung hindi sila yung, di ba sa ibang ospital, parang taranta na sila. Kasi nga, syempre, gawa nga ng mga COVID. Alam mo yung mga napunta sa akin, ang relax nila, ang ano nila, yung, ano lang ha, ganito ka lang, ganyan. Hindi sila yung parang nananaranta na, ba't kasi ano nangyari? Ba't hindi mo alam na ganyan, nasuwi? Hindi sila ganon. Bali yung hospital na yun, umano lang sila para mas priority nila yung mga manganganak. Yun. So, after that, yun na. Success naman kasi nailuwal na si Kuzma dahil paglabas, ang lakas ng iyak. Tapos, pinakita sa akin agad, eto na. Ito pa yung isang miracle, no? So, during that first day na nailabas na si Kuzma, doon na nag-PM yung DSWD. Yan, yung mga ano na yan, di ba? Yung mga 8K. Yan, yung mga kasi SSA. angkas ako eh. So, alam mo yung 7.5 tapos 20K na halos na utang namin na kulang-kulang. Kasi paggastos pa, araw-araw pa ako, kaliwat kanan. Imagine, walang sasakyan, di ba? So, biglang lumabas yung maternity niya. Lahat. As in, sa bangko. Ayuda pera sa bangko. Para tayo sa bangko. May pera pa. May pumasok palang pera sa amin sa bangko namin, hindi ko alam. Sabi ko, saan galing yun? Tapos yung nagno-notify sa angkas, DSWD, tapos meron pang something sa ano mo, yung ano doon? Yung last na ano ko. Na salary. Tapos hindi, yung parang bonus. Parang bonus. So, sabi ko, pag-check ko sa ATM, sobrang kinikilabutan ako, grabe. Tapos sa sobrang taranta niya, nakain pa yung ano ko. Oo, nakain pa yung card, no? Nakaptured pa. Kasi nagulat ako eh. Ba't may ganitong pera? Saan galing yun? Alam mo parang, yung, goosebump ako. Kasi, no way out kami. Bago pa kami magbakasakali sa mga taong uutangan namin, hingian namin, nagkaroon ng laman yung bangko namin. Tapos kino-confirm ko pa, tinawagan ko pa yung mga manager ko, pati mga trabaho ko, nakabahan ako, ba't may pumasok sa akin pera? Tapos sabi nila, i-report mo kay sir, kay ma'am, kasi baka mamaya nagkamali lang yung ano natin, yung opisina natin. Siyempre, pagka ganyan, ano yun eh, parang issue yun. Tapos nung tinawagan ko sila, hindi, pera mo talaga. Pera ko? Yung mga sakota bonus nila, maternity, meron pang isa eh. Yung ano? Ano ba yan? Yung meron kami din, di ba yung sa SSS? Ayun, yun. So, yung SSS nila dati parang, siyempre dahil pandemic, may binibigyan na 16,000. Lahat na empleyado. Lahat na empleyado that time. So, yun naman ko sa company niya. Meron pang isang benefits eh. Meron pang isang benefits eh. Bukod doon nagulat tayo, meron din doon. Meron din pala ako. Meron din pala siya. Parang benefits din siya ng na empleyado eh. At that time, talagang... Tapos ang nag-asikaso noon, yung si sir ko. Diba? Tapos sabi niya sa akin, oo, tama. Alam ko, basta sabi niya sa akin, hinabol talaga kita dyan. Kasi nung time na yun, nagsasabi na rin ako na, sir, baka hindi na ako babalik pag nanganak ako. Gusto nila ako nung bumalik noon sa company ko. Sabi ko gano'n na, baka sir, baka hindi na ako, hindi ko pa sure. Pero sabi niya sa akin, pero huwag ka muna mag-resign, antayin muna natin. Tapos sakto nga yun nga, nagka-pandemic. Biglang ganun, sabi ni sir, huwag ka mag-alala, inabol talaga kita dyan. Kaya yun, malaki din yung ko, hindi ko makakalimutan, si Sir Clyde. Yan. Tapos, ito na naman, balik ako ulit sa cashier, registry. Ito namang registry,
kailangan daw ng permit ng opisina. Nang pirma-pirma pa. Sabi ko, pandemic tayo, ma'am. Walang opisina ngayon. Sa namin na ano, PhilHealth, ayan na yung asawa ko. ID niya na yan. Siya na po yan. Bakit kailangan pa ng permit ng company? Sabi ko, wala ba tayo ibang paraan? So, ayaw talaga nilang pumayag. Ayaw, hanggang sa... Buti na lang din si sir. O sige, ganito na lang. Jenny, gagawin ko ng paraan. Tapos i-print mo na lang. Sabi mo sa asawa mo, i-print niya. Yun din, siya din. Tapos, nung dala na yung papel, hindi pa sila ganun ka-sure eh. Oo, malabo daw kasi. Sabi ko, ma'am, okay ba kayo pag nagreklamo ako ngayon? Kasi kako ma'am, parang hindi makatao itong ginagawa nyo. Ayan na nga po lahat eh. Hihingian nyo kami ng mga papel na wala nga opisina ngayon. Unang-una, dapat nga, maawa naman kayo sa mga pasyente. Di ba? Kasi ito na nga eh. Ilalabas ko na lang yung mag-iina ko. Yung hanapan mo pa ako ng papel, galing sa kumpanya na, ayan na nga yung kopya. Malabo naman daw. So parang diskumpiyado siya doon sa ano. Hanggang sa siguro, metras umiinit yung ulo ko, kinakalma ko sarili ko. Bumubulong talaga ako, Lord. Please, ito na eh. Nakalikom na kami ng pambayad. And honestly, medyo sumobra pa nga eh. Kasi daming tumulong din sa mga kamag-anak mo eh. Sila, sila... Kasama ni Tito Jet. Oo, Tita Marge. Tita Marge. Tapos si Kuya Elmer. Diba? Yung mga tao na hindi nagdalawang isip, no? Actually, utang nga yun, hindi na lang pinabayaran eh. Hindi na lang pinabayaran. So, yun, siguro yun lang muna yung masasabi namin na talagang yung situation namin bilang mag-partner. Kasi kay Amanda, saglitan niya lang inanak si Amanda eh. Magkano lang nagastos kay Amanda? Diba? Pagdating kay Kusma, parang ang tindi nung pagsubok na parang sobrang... Tapos yung pinaka-ano kasi doon, yung talagang naiyak ako is yung masisiyas ako. Kasi hindi ako ready. Hindi ako ready sa... Hindi ko iniisip yung mga pambayad. Hindi yun yung nasa isip ko. Nasa isip ko, masisiyas ako. Paano yung pag nanganak ako sa kanya? Sino mag-asikaso? Siyempre, baka hindi ko kayanin, ganyan. May isa pa akong isang anak, si Amanda. Kasi si Amanda sa akin pa din natutulog na noon. Sabi ko, paano yun? Yun yung iniisip ko. Ayoko ma-CS kasi baka mamaya pa na-CS ako, hindi na ako, ganon. Pero napaka din kasi nung after nung CS ko. Alam mo yung kinabukasan, inaano ko yung parang ang lakas-lakas ko. Parang normal lang ako, nakakatayo ako, nakakapag-CR ako, ganon. Kasi yung doktor niya, hindi na believer na siya na unang kasabihan na pag CS ka 3 years ka pa bago kumilos. So, yung doktor niya, kailangan kumilos ka kasi pag di ka kumilos, lalo kang mahirapan. So, yun na yung mga modern doctor ngayon na sabi ko gano'n na pala ngayon. Kasi dati pag CS ka, 3 years ka hindi mabubuhat-buhat. Hindi kasi nga, may mga gamot na rin kasi na mabilis nakakapagpatuyo ng sugat, ng tahi. So, hindi mo na hindi naman kailangan sobra ng puwersa. Kumbaga, the more kasi na parang binibaby mo yung sugat mo, the more daw na mas hindi siya lalong hihilo. Tapos yun, sila yung kasalukuyan sila Kap, Ma'am Jen Alex sa barangay namin na sabi niya, ba't hindi kasi talaga nanghingi ng tulong. Sa ibang tao pala nalaman na ako, na volunteer nila, naging dahilan din kung bakit nagkaroon ng bayanihan ng pandemic sa amin. Kasi dahil vlogger tayo, kino-content natin mga nagbibigay ng pagkain. Ang dami na-inspire na nagbibigay ng pagkain sa amin. At dumating sa punto na yung mga dumadaan na walang pagkain o sino walang pagkain pwedeng kumuha kasi nga nagkaroon ng bayanihan dahil sa akin. Tapos sabi ni Kap, yung galit na mabait. Parang dito, loko-loko ka, Elo, ikaw yung isa sa tumutulong sa barangay natin. Tapos nangangailangan ka, hindi ka humingi ng tulong. Kasi on the spot talaga, ito isa pa sa miracle, yung van ng barangay, yung ambulansya. Ambulansya, laging busy. Bakit that time, on time, nasa kanya, nagamit namin? Tapos nung time na yun, kasi kung meron mga hiram ng ambulansya, hindi agad-agad napapahiram kasi nililinis pa nila, sinasanitize pa nila. Nung time na yun, malinis siya. As in, talagang eksakto. So, hindi ko na inisip na kung sino nakasakay dito, gano'n. Basta that time, tapos yun nga, yung mga tao na, nagbigay din ng ayuda. May pala sa barangay. So, naging kahit paano naman talaga, ang laking tulong sa akin nung time na yun ni Jen Alit, no? Kasi nga, yung mga ganong pangyayari, sobrang, hindi kami makapunta ng ospital kung wala yung mga tao na yun. Yan, sila mga dating nakapwesto ron, di ba? Basta yung time na yan, during pandemic, May 2020. Kasi mga May 2020. LGBTQ na nandun, naka-duty. Sobrang
naramdaman ko yung kung ano yung kabutihan ginawa mo sa kapwa, ganun din yung ibabalik sa'yo. Ito nga, ulitin ko, hindi talaga ako pala hingi. Hindi ako pala ungot. Last option ko na lagi yung pahingi at utang. Unang-una, utang muna. Utang muna. Bihira ako manghingi talaga. Pero on the spot, siguro, yun nga, wala naman ako talagang ginawa that time nung pandemic, kundi maging tutorial sa lahat, makatulong. Kaya ako nag-volunteer kasi nag-anxiety rin ako eh. Nasabi ko, ano ba to? Katapusan na ba ng mundo to? Eh kung ganun, gagawa na ako ng sarili ko hanggang ng pataas sa langit. So gagawa na ako ng maganda sa kapwa. Tsaka syempre, walang trabaho para magkaroon din kami ng pagkain. So, yun siguro yung balik ni Lord, no? Kaya lagi kong gustong i-share to sa inyo kasi sobrang matitake as miracle namin yun. Wala kaming pera, nagkaroon. Diba? Hindi kami humingi, ang dami nagbigay. At the same time, yung posisyon ni Kuzma sobrang critical pero yun nga, nagkaroon ng paraan si Lord talaga para mailabas siya ng maas. Yun nga, ngayon, 5 taon na. Siguro na, hindi mo pa to ganong maintindihan ngayon eh. Kaya sinasabi namin to, binibideo namin, ina-upload namin para someday may isip mo na ganun pala yung naranasan ng mama at papa ko sa akin. No? Hindi naman para sumbatan ka. No? Para lang maano mo, mapanood mo na, ay, totoong may himala. Kasi ako pala yung miracle sa kanila. Kasi imagine that, kung talagang ayaw ni Lord na mangyari yun, baka isa sa inyo ni mama mo na wala, or dalawa kayo. Siyempre, hindi ko naman kakayanin yun. So, yun lang. Again, maraming salamat. Yan, kay Mami Ina namin, kay Mami Lovely. Yan, kasi on the spot din, nagregalo lang 3 days stay. 3 days stay sa Sheraton Hotel. Walang palya. Walang palya talaga. Nakilala namin siya. Tuwing mag-birthday si Kuzma, talagang meron siya. Kahit naman kay Amanda. Yan. Tapos si Hazel. Yan. Hipag ko. Paborito kong hipag kasi hindi plastic. Yan. Love na love ko yan. Dating backup dancer ni Willie. Hindi, love na love ko yung hipag ko na yan. Kasi since day 0, nagliligawan pa lang kami nito, kasama na namin yan. Parang sidekick niya yan eh. Parang sa magkakapatid talaga, meron kang best friend, meron kang mortal enemy, meron din plastic, no? So si Hazel yung pinaka-paborito ko talaga. And then si paring meron. Oo, yan. Pahabol ng pambili ng laro ni Kuzma. So again, maraming salamat po. Sana nakabigay kami ng inspiration kung ano man yung buhay namin, no? Na talagang gusto kong sinishare kasi pwedeng kapulutan na aral talaga. Again, Lord, thank you very much talaga sa iyo kasi hindi mo papabayaan lahat ng tao magtitiwala sa iyo. Talikuran ka man, kung ano mang gawin kasamaan talaga. Pero on the spot, no, pag talaga nasa alanganin ng karamihan, nililigtas mo talaga. Kaya sobrang maraming salamat. At sana, sa 17 or 18 years old ni Kuzma, sobrang lakas ko pa. At sobrang lakas pa ng nanay niya. Dahil doon pa lang yung panahon na tingin ko, panibagong buhay na pagbabantay sa kanya at kung sino man magiging partner nila ni Amanda. Yun lamang po. Thank you very much sa mga nanonood nitong video na to. Yung pinaka-aral kasi doon is, kahit anong pagsubok na dumaan sa inyo, sa dalawa kayong haharap. Walang iwanan. Siyempre, wala nang sisihan, wala nang sumbatan. Importante, magtulungan. At the same time, may pananampalataya talaga. Yan talaga yung pinaka the best. No?